The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds, "No one can come to me unless the Father who sent me draw him, and I will raise him on the last day. It is written in the prophets, they shall all be taught by God. Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me. Not that anyone has seen the Father, except the one who is from God. He has seen the Father. Amen, amen, I say to you, whoever believes has eternal life. I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the desert, but they died. This is the bread that comes down from heaven, so that one may eat it and not die. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever, and the bread that I will give is my flesh for the life of the world." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa atin pong ebanghelyo, natunghayan po natin yung bahagi ng tinatawag na Bread of Life Discourse. Actually, mahaba po ito. Isang bahagi lamang po ito. Ito po yung tinatawag na Bread of Life Discourse. At ito po ang pinakamahalagang katotohanan ng ating pananampalataya. Bakit? Ano ba ang sinasabi ng ating Panginoon dito? Sinasabi niya na siya ang tinapay ng buhay. Sinasabi niya na siya ang tinapay na nagmumula pa sa langit na bumaba dito sa lupa. Siya ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa katunayan nga po, ikinumpara pa ng ating Panginoon ang kanyang pagliligtas sa pagliligtas na ginawa ng Diyos nung panahon ni Moises. Dahil nga po sabi ng ating Panginoon dito, your ancestors ate manna in the desert, but they died. This is the bread that comes down from heaven. Ano ba yung kinukumpara ng ating Panginoon dito? Ito po yung pagliligtas na nangyari sa Book of Exodus o yung Exodus. Dahil nga po nung panahon ni Moises, ang mga Israelita, ang mga tao ng lumang tipan, ay iniligtas po mula sa pagkaalipin sa Ehipto. At ang pagliligtas po ng ating Panginoon ay hindi po natatapos sa kanilang pagliligtas mula sa Ehipto dahil sila po ay dadalhin sa lupang pangako. Ganyan po yung kumpletong kwento ng pagliligtas ng ating Panginoon. Pagliligtas mula sa Ehipto at ang kanilang paglalakbay hanggang sa makarating sila sa lupang pangako. At sila po ay naglakad sa disyerto at sila ay pinakain ng ating Panginoong Diyos ng mana. Pinakain po sila ng parang tinapay. Dahil po ang kanilang paglalakbay ay tumagal ng 40 taon, sila po ay pinakain po sa disyerto dahil sila ay nasa disyerto. Ito po yung unang pagliligtas na kinukwento ng ating Panginoon. Ang totoo po niyan, nakarating naman yung mga Israelita sa lupang pangako. Sila ay nakarating sa kanilang destinasyon, kaya lang sabi nga ng ating Panginoon, sila ay namatay. Sapagkat ang sinasabi ng ating Panginoon na ang kanyang pagliligtas ay hindi lamang pisikal na pagliligtas. Dahil po sa lumang tipan, ang mga Israelita, iniligtas mula sa Ehipto hanggang sa makarating sila sa lupang pangako. Tayo naman po, tayo mga tao ng bagong tipan ay iniligtas ng ating Panginoon mula saan? Mula sa kaligtasan, mula sa kasalanan. At ganoon din po, tayo ay may destinasyon. Kung sila po, mula sila sa Ehipto hanggang sa lupang pangako, tayo po, iniligtas tayo ng ating Panginoon mula sa kasalanan at ang ating destinasyon ay ang ating tunay na tahanan sa langit. Yan po ang gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon. Kaya po siya bumaba dito sa lupa, ibinibigay yung kanyang katawan bilang ating pagkain. Isang magandang tanong po siguro dito is sapagkat tayo nga po ay naniniwala naman sa sinasabi ng ating Panginoon dito, na tayo ay tumatanggap ng kanyang katawan sa banal na Eucharistia, katawan ni Kristo. Pero ang tanong po,
kung talagang tinatanggap natin yung katawan ni Kristo, anong bahagi kaya ng katawan ni Kristo ang tinatanggap natin? Kung tinatanggap natin ang ating Panginoon sa Eucharistia, anong bahagi kaya ng kanyang katawan ang tinatanggap natin? Ano sa tingin niyo po? Di ba? Tinatanggap natin yan sa komunyon, katawan ni Kristo. Pero sa tingin niyo, ano kayang bahagi ng katawan ni Kristo yung tinatanggap natin? Alam niyo po, sa ating panahon ngayon, mapalad tayo sapagkat meron na po tayong siyensya, meron na tayong medisina. Yan pong katanungan na yan ay nasasagot na po sa panahong ito. Kasi alam niyo po, sa kasaysayan ng ating simbahan, marami pong mga Eucharistic miracles. Mga ostia o mga ostia nga po na nagkaroon ng himala. Sa buong mundo po, sa kasaysayan ng ating simbahan, meron pong mga 100 plus, mahigit 100 na Eucharistic miracles. Ano ba yung mga Eucharistic miracles na to? Yung nga pong ostia na nagiging laman o kaya nagiging dugo o yung kalis, yung alak na nagiging dugo. Marami po yan. Kung search po natin sa internet, napakaswerte nga po natin sa panahon ngayon, i-search lang po natin sa internet o kaya sa YouTube, makikita na po natin dito. Isang magandang halimbawa po nito is yung himala po na nangyari po sa Argentina, sa Buenos Aires, noong 1990s. Magkukwento lang po ako na isa. Kasi nga po, sasagutin natin yung tanong na kung talagang yung ostia ay katawan ni Kristo, anong bahagi kaya ng katawan niya ito? Isang halimbawa lang po na ibibigay ko dito yung nangyari po sa Buenos Aires nga. Dahil po nung panahon ngayon, nung 1990s, meron po kasing isang tao na nakakita ng ostia na nakapatong sa isang kandilarya doon sa simbahan nila doon sa Argentina. Ngayon po, binigay po ito sa pare at dahil nga po hindi nila alam kung ano yung ginawa doon sa ostia na yon, pag po kasi halimbawa po nagpapakomunyon tayo dito, di ba? Minsan may nalagdag na ostia, usually po kasi pwede po yung i-consume na kasi nakita naman ng tao kung ano yung nangyari. Pero po pag halimbawa hindi natin alam kung ano yung nangyari dun sa ostia na yun, ang procedure po niyan, ilalagay po yan sa isang mangkok na tubig hanggang sa mag-dissolve po siya. Pag nag-dissolve na po siya, saka po siya i-dispose po dun sa ating sacrarium, dun po sa ating sagradong lababo, doon po sa ating sacristy. Ganon po yun. Kasi hindi natin alam kung anong ginawa sa ostiang yon, hindi natin pwedeng i-consume. Kaya po yun, ilalagay sa mangkok ng tubig, hanggang sa matunaw para yun po ay ma-dispose dun sa ating sagradong lababo. Pero po ano nangyari ba dun sa ostia na nilagay sa tubig? Nagulat po sila, matapos ang 1 linggo, yung ostia ay hindi nag-dissolve. Ang katunayan po niyan, yung ostia po ay naging dugo. Nagkaroon ng dugo. Kaya ito nga po yung tinatawag nating Eucharistic miracles. Kaya ano po ang ginawa nila? Nung panahon po na yun, ang obispo po ay si Pope Francis pa, si Bishop Jorge Bergoglio, yung po ang kanyang pangalan noon. Ang naging decision po nila noon ay hindi i-publicize yung Eucharistic miracle na to. Hindi po nila pinamalita. Ito po ay nanatiling talagang walang media hanggang sa matapos po ang ilang taon, noong 2000s, pinatesting na po nila ito. Pinatesting na po nila ito. At alam niyo po, para ito po ay malaman kung anong bahagi ng katawan, nung una po tinetesting nila, hindi po malaman kung anong bahagi. Hanggang sa na-discover po nila na yung po palang ostia na yon, na nagkaroon ng laman at ng dugo, ang na-testing po nila ay heart tissue. Heart tissue. Kaya po alam niyo po, sa ating komunyon, banal na komunyon, ang tinatanggap po pala natin ay ang puso ng ating Panginoong Hesukristo. Ang puso ng ating Panginoon Hesukristo. At yan po yung makikita natin sa mga tests. Dahil po marami sa mga Eucharistic miracles ay tinesting na po at pare-pareho ang nagiging resulta. Na ang banal na komunyon na naghimala, na naging laman at naging dugo, ito po pala yung puso ng ating Panginoong Hesukristo. At isang nag-test po niyan, doon po sa miracle po sa Argentina, ay mula po sa isang doktor sa New York. Isa pong kilalang espesyalista, si Dr. Zagebe.
Ito pong si Dr. Zagaby, dalawa po yung kanyang specialization. Isa po siyang pathologist, isa po siyang cardiologist. Sikat po siya, makikita po natin yan sa internet. Pathologist, bakit ba pathologist? Ang pathologist po kasi sila po yung nag-aaral o nagte-testing po ng mga tissue na galing sa tao. Mas lalo na po yung mga namatay na. At dahil nga po sa cardiologist, mas eksperte po siya kung ano po talaga yung uri ng tissue na nakita doon sa miracle na ito. At alam niyo po na na-discover po na ito po ay heart tissue, hindi lamang po yan. Na-discover po ni Dr. Zagaby na mayroon po palang specific na bahagi ng puso. Di ba po ang ating puso maraming bahagi? At alam niyo po kung anong bahagi po ng puso ng ating Panginoon yung ating tinatanggap? Sa medical term po, ito po yung tinatawag na, medyo technical po myocardium. Ito pong myocardium, ito po yung responsable para mag-pump ng dugo sa buong katawan. Ibig sabihin po, yung bahaging ito ng puso ng ating Panginoon, hindi lamang to sa puso, bagkus ito rin po ay nasa bahagi ng pinakamahalagang bahagi ng puso. Dahil ito po yung nagpa-pump ng dugo para makarating sa buong katawan ng tao. At alam niyo po, dahil po sa research na po mga ito, marami pa pong detalye pwede po tayong madiskubre. Marami pa po tayong pwedeng malaman. Siyempre po dahil sa oras, hindi po natin maibibigay yan. Isang magandang katanungan nga po ay kung talagang dahil nga po tinatanggap natin ang katawan ni Kristo, ang dugo ng ating Panginoon, marami rin po Eucharistic miracles yung nga po meron pong dugo. Ang isa pong pwede nating tanong is, ano ang blood type ng ating Panginoon? Alam niyo po ba kung anong blood type ng ating Panginoon? At yan po ay dahil sa mga Eucharistic miracles. Pati po yung blood type ng ating Panginoon ay makikita po natin dito. At yan po hindi ko na lang po sasabihin para naman po meron kayong assignment. Para po kayo ay mag-research. Dahil po marami pa po tayong pwedeng malaman dito. At kaya po natin ito pinapaliwanag dahil sabi nga po natin sa umpisa pa lang po, ito po ang pinakamahalagang katotohanan ng ating pananampalataya. Ang katotohanan na hindi lamang tayo iniligtas ng ating Panginoon. Bagkus tayo ay kanyang pinapakain ng kanyang katawan, tayo pinapakain ng kanyang pinakamahalagang bahagi ng katawan, ang kanyang puso. Bakit? Hindi lamang dahil sa mahal na mahal tayo ng ating Panginoon, bagkus ay dahil gusto niya tayong dalhin sa ating tunay na tahanan sa langit. Kaya po ang ating Panginoon mula sa langit ay bumaba dito sa lupa upang ibigay ang kanyang katawan, ang kanyang puso sa atin upang sa ating paglalakbay tayo ay makarating sa ating tunay na tahanan sa langit. Kaya lang po alam niyo mga kapatid, ito pong Bread of Life discourse na ito ay mahaba. Pero yun po, nakakalungkot yung ending nito. Nakakalungkot. Kung babasahin po natin ang buo, bakit ba? Dahil nga po paulit na sinasabi ng ating Panginoon na siya ang tinapay ng buhay, na siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pero ang ending po nito, marami po sa kanyang tagasunod ay hindi na sumunod sa kanya. Ayaw nilang maniwala. Yung po ang ending nito, nakakalungkot. Ang natira lamang po nung pinapaliwanag ito ng ating Panginoon ay ang kanyang mga close na disipulo, ang kanyang mga apostoles. At alam niyo mga kapatid, sa ating Panginoon, ganun din po ang nangyayari sa ating panahon ngayon. Hindi po ba? Napakaraming Kristiyano, napakaraming Katoliko ang bininyagan. Pero hindi nila talaga sinasabuhay yung ating pananampalataya. Ang ating Panginoon, binibigay sa atin ang kanyang puso, ang kanyang katawan. Pero napakaraming tao, napakaraming Kristiyano ang hindi tumatanggap sa kanya. Hindi nagsisimba linggo-linggo. Ito rin po isang katotohanan ng ating pananampalataya na nangyayari sa ating panahon ngayon. Kaya sana po sa ating banal na misang ito po ang ating pagnilayan. Ang katotohanan po na ang ating Panginoon, ang ating pagkain na nanggagaling pa sa langit. At nakakalungkot nga po, marami ang taong hindi naniniwala dito. Marami ang Katoliko, ang mga Kristiyano na hindi na nagsisimba. Kaya po sa ating banal na misa,
sana po ay isama natin sa ating mga panalangin dahil alam ko po meron tayong mga personal na intensyon. Kaya po tayo nagpunta dito sa dambana ng ating mahal na ina. Pero isama naman po natin sa ating mga panalangin, yung ating mga mahal sa buhay o yung mga kakilala natin na sa tingin natin ay hindi nagsisimba linggo-linggo. Dahil napakaganda po nung talagang binibigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi po ba? Binibigay niya sa atin ang kanyang katawan. Hindi lamang ang kanyang katawan, bagkus ang kanyang puso. Dahil gusto niya tayong bigyan ng buhay na walang hanggan, dahil siya ay mahal na mahal tayo. Kaya sana po sa banal na misang ito, isama po natin sa ating mga panalangin, yung mga tao pong hindi na po nagsisimba, mas lalo na kung sila ay ating mahal sa buhay. At nang sa gayon po, yung biyayang tinatanggap natin ngayon sa banal na misang ito, ay hindi po manatili sa atin, bagkus ay maibahagi natin, mas lalo na dun sa mga nangangailangan.